Alam niyo mga kapatid, yung mga messages natin sa YouTube, sa Facebook, saan pa? Sa Spotify, ay muli niyo po siyang pakinggan. Muli niyo siyang tingnan, balikan ang bawat mga mensahe. Kasi ako, binabalik-balikan ko yung mga messages namin. Minsan nakakaramdam ako na parang ako ay magiging born again ulit. sa message na aking pinakikinggan. Sa akin pinakikinggan yung sarili ko, pati sila judges, sila Atis Presi, at yung mga nagiging speaker natin ay nagiging pa rin, pinagpapala tayo. At ang totoo ay nagiging daan ito ng patuloy nating paglago sa ating pananampalataya. Nandiyan dyan po yung mga messages sa ating social media ay dapat balik-balikan po ninyo. Minsan gusto ko sanang pagka akong speaker, patutuanin ko lang yung pipindutin ko, pipili ako kung sino magse-sermon doon, pipindutin ko, uupo ako dyan, pakinggan natin ng sama-sama. Pwede yun, no? Tahimik natin siyang pakikinggan. Kung ayaw ninyong pakinggan sarili na ang mga message sa ating social media account, no? At para sa ganoon ay masabi ninyo yung aking experience. Ganun pala na muling pakinggan. Ang gaganda kaya na mga boses namin doon. No, ang gaganda ng mga boses doon sa Kaya kahit medyo yung mga sermon, ay talagang tayo. Mga messages. At lalo na pagka si Jerome kasi dati pagka siya yung tumayo, yan niya yung sunod-sunod na speaker. Lalagumin niya yung mga sunod-sunod na speaker. Halimbawa, sa atin, yung mga naging speaker po natin, na ang kanilang mga topic, katulad ni Ate Presi, ang kanyang topic ay natatandaan niyo po ba? Ito ay may kinalaman sa common barrier to share the gospel. No, yun ang yung message ni Ate Presi. Yung merong mga barriers tayo na nararanasan para i-share ang gospel. Pagkatapos ni Ate Presi, Kuya Jojit, alam niyo kay Kuya Jojit, ang message niya ay pagdadala sa atin upang tumatag ang ating pananampalataya. Dahil si Abraham, huwarang pananampalataya nating bilang mga Kristiyano. Dinala naman tayo ni Kuya Jerome sa kanyang mensahe na muli tayong ipanganak na muli, na ang kanyang paksa ay born again. Born again. Dinala tayo na ganun pala ang dapat maging maranasan ang kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. At si Jethro ay tinuruan niya tayo na kumatok, tumawag at humingi at ikaw ay bibigyan. Hindi yan, Lahat po ng ng message na yan, nasa sa ating social media. Na kung saan ay pwede natin siyang muling balikan upang makita natin at mapagpala tayo sa mga mensahe pong ito na ating nararanasan sa buhay natin. Mga kapatid, ang akin pong tinatalakay sa inyo ay dun sa chapter 1 ng Aklat ng Gawa. Doon sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pag-akyat sa langit, yung pagkakaroon ng kapangyarihan ng mga mananampalataya upang gumanap ng kanilang mga ministeryo upang may palaganap ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Alam nyo, merong isang napakahalagang dapat nating pansinin dito sa Aklat ng mga Gawa. Yung sinasabi dun sa Aklat ng mga Gawa, chapter 1, verse 11, yung sinasabi doon na itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, sabi niya, ay paparitong gaya ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit.
Ang ganda nung ano na yon. Kasi kung titingnan natin yung konteksto ng aklat ng mga gawa doon sa chapter 1, chapter 2, ang konteksto nito ay pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Pagkatapos ang mga alagad nang siya ay naroroon nasa impapawid, nakatingala sila at may nagsabing anghel sa kanila, "Oh, anong ginagawa ni John na kayo ay nakatingala? Alam ninyo, itong si Jesus na kinuha mula sa inyo doon sa langit ay muli siyang paririto. Paririto gaya ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. This Yeshua who has been taken away from you into heaven will come back to you in just the same way as you show him to go to heaven." Pagdating ni Kristo. Alam nyo, may kanta ng sa himnaryo tungkol sa pagdating ni Kristo. Alam nyo, si Kristo ay darating na. Si Kristo ay darating na at nasa pintuan na. Tayo dapat sumunod sa kanyang mga utos upang tayo di abutin ng lungkot. Doon sa kalangitan tayo mag-aawitan at magpupuri na may kagalakan. Di na mararanasan apiso pag-abagtan kung hindi ligaya na walang hanggan. When the roll is called of yonder, 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 I'll be there. Ay, no. Dapat ganyan po ang maging aura natin pagka ang pag-uusapan ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin po, kung babasahin at pag-aaralan natin ang Old Testament, maraming propesiya na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na siyang Mesaya. Kasi Mesaya. At kung babasahin naman natin ang bagong tipan, ay mababasa naman natin at mapag-aaralan naman natin ang mga katuparan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siyang Mesaya. Yung tinatawag na prophecy tungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng fulfillment kung babasahin natin ang aklat ng bagong tipan. Tulad ng limbawa, tutukoy tayo ng ilang sa mga ito na binabanggit ng prophecy. Tulad alimbawa kay Micah, chapter 5, binanggit dito ang tungkol sa birthplace ng ating Panginoong Jesucristo, nung Messiah. Pagdating doon sa Mateo, ay binanggit naman kung saan ipanganganak ang tagapagligtas doon sa Bethlehem ng Judea. Yung panahon, yung time of birth ng ating Panginoong Jesucristo ay binanggit doon sa Daniel chapter 5, chapter 9, verse 25. At pagdating naman dito sa chapter 2 ng Lucas ay binanggit doon sa time ng panahon na kung saan ay pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At maging yung pagpatay sa maraming mga sanggol doon sa panahon na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo ay propesiya ni Jeremias at nagkaroon ito ng katuparan doon sa Matthew chapter 5 verse 16. Yung pag-alis ng mag-aama ng pamilya ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay ipanganak at para pumunta sila sa Ehipto ay isa rin itong propesiya at pagdating doon sa Matthew chapter 2 ay nagkaroon ito ng katuparan. Yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa Isaiah, kung ano yung ministeryo ng kanyang gagampanan
At pagkatapos, nagkaroon ito ng katuparan doon sa Mateo chapter 4. At binanggit din, itong si Jesus, itong Messiah, ang propesiya para sa kanya ay isa siyang prophet. At nagkaroon ito ng katuparan doon sa John chapter 6. Yung kanyang pagiging priest katulad ni Melchizedek ay binanggit doon sa propesya, doon sa awit 110 verse 4. At doon sa Hebreo chapter 2:20 ay naroon din ang katuparan tungkol sa propesya, tungkol sa pagiging priest ng ating Panginoong Jesucristo. At maging yung triumphal entry niya, pagpasok niya sa Jerusalem, nakasakay sa isang batang asto ay propesiya ni Isaias at maging ni Zechariah chapter 9 at nagkaroon ito ng katuparan sa chapter 12 verse 13 ng John. Yung betrayal kay ating Panginoong Jesucristo ng kanyang kaibigan na itong doon binanggit yung propesiya chapter 41 verse 9 at nagkaroon ng katuparan ang lahat ng ito. Marami pa na mga prophecy, yung siya ay ibinenta sa 30 pirasong pilak, yung pera dahil ibinalik ni Judas dun sa mga priest ay ipinangbili ng lupang paglilibingan, ay propesiya din at nagkaroon ito ng katuparan. Maraming mga prophecy na sinasabi ang banal na kasulatan, ang lumang tipan ay makikita natin ilang daang taon ang lumipas at pagdating sa bagong tipan ay tinupad lahat ng ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Naging yung buto niya nung siya ay nakabay-ubay sa krus. Sinasabing hindi mababasagan ng isamang buto ang kanyang katawan na ito ay isa ring propesiya at nagkaroon nito ng katuparan nang siya ay nakabayubay sa krus at hindi binasag ang kanyang mga buto katulad ng mga kasama niya na nakapako doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Maging yung kanyang libingan, maging yung kanyang resurrection, yung kanyang ascension sa langit ay mga propesiya at pagdating sa bagong tipan ay nagkaroon ito ng katuparan. Nagkaroon ito ng katuparan na hindi papasibalian na ito'y naganap sa sinasabi ng banal na kasulatan sa bagong tipan. Ang mga prophecy na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, prophecy of a suffering Messiah, ibig sabihin, itong binabanggit ko sa inyo, ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay yung sinasabing suffering servant siya, nung siya ay dumating dito sa lupa. Suffering servant. Suffering Messiah. Messiah as a Savior, Ben Joseph, anak ni Jose, katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Kung babasahin pa rin naman natin ang Old Testament, ang mga propesiya tungkol sa Messiah na muli sa kanyang muling pagparito, ating mababasa rin sa banal na kasulatan na ang Messiah na muling babalik ay tumutukoy sa kanyang pagbabalik sa pagiging hari, kingly Messiah na anak ni David, Ben David. Ano yung Ben David? Anak ni David. At bibigyan natin, titingnan natin yung maraming mga prophecy na binabanggit sa lumang tipan tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang Messiah na taglay ang pagiging hari. Katulad na lamang binabanggit sa awit 2, sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, at marami pa mga prophecy, si Malakias, ganyan din, binanggit niya rin, yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga prophecy na ito, kung babasahin natin at pag-aaralan ng Old Testament, makikita natin o malalaman natin
ang dami-daming prophecy sa muling pagdating ng Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo na hari ng mga hari. Kung babasahin naman natin ang New Testament, ay wala tayong mababasa na tumatalakay na ang haring si Jesus ay dumating na. Wala. Di ba? May mababasa tayo? May mababasa ba tayo na nagkaroon na ng katuparan, ang Mesyas ay muli nang pumarito, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na? Kasi darating pa lamang siya na siya ating inihintay, hindi na siguro ito matatala sa mga aklat ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na. Hindi na siya may tatala marahil. Wala nang susulat na si Jesus ay dumating dito sa lupa, muli siyang dumating bilang isang hari. Prophecy ang mababasa natin, pero hindi natin mababasa na dumating na si Jesus dito sa aklat ng bagong tipan. Sabi sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 11, itong si Jesus na dinla sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Binanggit ko na yung konteksto nitong chapter na ito. 3 bagay po kasi ang nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang layunin o purpose of His coming. Purpose of His coming. Ano yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo? Na muli siyang paririto, muli siyang darating, muli siyang tutuparin yung pangako, yung prophecy na siya ay darating. Ano yung purpose niya? Alam niyo po ba kung ano yung pinaka-purpose, layunin ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na sana huwag kayong mabibigla, susundin niya ng personal ang mga hinirang. John chapter 14, verse 3. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroon. Anong ibig sabihin itong talatang ito? Na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko. Ang ibig sabihin, personal niyang susunduin ang mga hinirang. Personal. Personal. I will return to take you with me so that where I am, you may be also. Personal. Personal yung susunduin ng mga hinirang. Imagine natin, mga kapatid, ilagay natin ang ating mga sarili. Hari ang susundo sa iyo sa Christchurch Airport. Hari, anong ninyo doon? Sasalubungin kayo doon sa Christchurch International Airport ay isang hari na merong yung kanyang karangalan ay susundo sa iyo doon sa airport. Isipin nga natin, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito ay susunduin niya ng personal ang lahat ng mga hinirang. Ang lahat ng mga hinirang. Natutuwa na tayo, may susundo sa atin sa airport na anak natin, pagka tayo darating. Siguro kayo, may mga sinundo ako sa inyo noon sa airport, nung unang dating ng mga pamilya, siguro, natuwa na kayo, pastor namin, yung sumundo sa amin. Matutuwa kayo, no? Siguro ganon. Sa pagsundo niya sa mga hinirang, eto pa, hindi lamang personal. Hindi lamang personal, kundi sino ang kasama niya sa pagsundo. Sino ang kasama niya sa pagsundo? Alam niyo,
Kung babasahin niyo itong, papansinin po ninyo itong aking manuscript. Maganda yung penmanship ko eh. Pero pagdating dito sa mensahe ng pagsundo sa mga hinirang, ay tila ang aking penmanship ay nasisira, parang kinalaig ng manok. Kasi ako, habang isinusulat ko itong mga mensaheng ito, nanginginig ang aking mga kamay para makita at ipakita ng Diyos sa akin na ang susundo sa mga hinirang ay isang hari at hindi lamang siya mag-isa na susundo sa mga hinirang. Ang pagsundo niya sa mga hinirang ay kasama niya ang mga laksalaksang mga anghel. Kaya nga sabi dun sa Mateo chapter 25 verse 31, kapag dumating na ang anak ng tao, nakasama na sa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel na siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Sino yung kasama niya sa pagsundo sa mga hinirang? Mga laksalaksang anghel po yan. Hindi po dalawa, hindi po tatlo yung kanyang kasama. Libo-libong mga anghel ang siyang kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa pagsundo niya sa mga hinirang. Sabi nga sa English, when the Son of Man came in His glory, accompanied by all angels, ganun, bigat. Accompanied by the angels. Pero hindi pa tayo nakakita ng anghel. Pero dito sa sandaling ito, doon sa pagdating ng Panginoong Jesucristo upang sunduin ang kanyang mga hinirang, accompanied by the angels. Ito ang sabi doon sa Mateo 24 verse 31. Sabi doon, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanyang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa lahapat ng hangin at mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Anong gagawin nito mga anghel nito? He will send out His angel with great shofar, and will gather together His chosen people from four winds, from one end of the heaven to the other. Tingnan niyo yung ano na yun, no? Susuguin niya yung mga anghel sa kanyang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo para sunduin niya ang lahat ng mga hinirang, kasama na ang libo-libong mga anghel. Isusugo niya sa lahat ng dako, sa apat na sulok ng mundo upang sunduin ang mga hinirang na nasa apat ng sulok ng mundo, dulo sa dulo, at merong malakas na tunog ng trumpeta. Ang sinasabing with great shofar. Tunog ng trumpeta. Anong tunog kaya yung trumpeta na yon? Kahit napakahalaga dito sa pagdating ng Panginoong Jesucristo upang sunduin niya ang kanyang mga hinirang. With a great shofar, sabi doon dakilang tunog ng trumpeta. Si Mayor, pagka dumarating sa munisipyo, pagpista ng bayan, banda ng musiko na nabotas, banda ng 99 band, ganun yung mga ganun Meron pong banda ng Mayapyap, Nebaisia, dami mga banda para salubungin si Mayor. At siya ay dumarating, habang tumutugtog ang mga banda, sinasabi, narito na po ang ating Mayor, dumarating na po ang ating Mayor sa pagsundo, sa pagdating ng Mayor.
mga banda ng musiko. Kung minsan ay sintonado pa yung ihip ng mga trompeta nila. Pero sa pagsundo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito sa mga hinirang, ay merong malakas na trompeta. Kahapon, pinakikinggan ko yung mga trompeta. Inaano ko yung mga siopa. Ito po kasi yung horn pinakita ko na po sa iyo yung ano na yon, maliit lang yun sa akin, pero yung ano malaki. Inaano ko yung maraming mga siopa na tumutunog ng sabay-sabay. Gaano ka ano, isa lang yung pinakinggan ko. Kung pakikinggan mo mabuti, habang inihihip yung siopa, yung trompeta na yon, ay kinikilabutan ka. Kakilakilabot. Ako, ayun ang nararamdaman ko nung pinakikinggan ko yung ihip ng trumpeta na aking pinakikinggan sa YouTube. Anong ibig sabihin nitong mga tunog ng trumpeta? Para ba madulutan ng saya, sigla ang mga sinusundo niya? Para ba, kaya meron trumpeta, ay kailangan tayo magsaya kasi sinundo na tayo ng Kristo, ng ating tagapagligtas. Narito tayo, magsaya tayo, kaya merong mga tihip ng trumpeta. Yun ba yung ibig lamang sabihin noon? Maaari. Magdudulot ito sa atin ng saya. Magdudulot ito sa atin ng kagalakan. Doon sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na may tugtugan ng mga trumpeta na napakalalakas. Yun ba magdudulot ng saya sa mga sinusundo niya? Maaari. Alam niyo po ba, hindi lang po yon ang dahilan na malakas na tunog ng trumpeta sa pagsundo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga hinirang, sa kanyang pagdating, kasama ng kanyang mga anghel, ang pagsundo ng Panginoong Jesucristo sa mga hinirang sa kanyang pagdating, kasama rin ang mga namatay. Libo-libo mang taon ang lumipas sa kanilang pagkakahimbing sa mga libingan, sila'y bubuhayin muli. Alam nyo, hindi lamang pala yung ano, no? Maging yung mga namatay ay kasama doon sa pagsundo ng ating Panginoong Jesucristo kahit na sila ay nasa libingan. Kasi ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at ang trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yung malakas na tinig ng trompeta, yung sigaw sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinig ng arkanghel, yung tinig ng mga trompeta ay magsasabing ang pagkabuhay na maguli naririyan na at kailangan ng mabuhay na maguli kasi eto na ang sumusundo sa kanila. Sa English sabi dun for the Lord Himself will come down from heaven with a rousing cry, with a call from one of the ruling angels, and with God's shofar, those who died, united with the Messiah, will be first rise. Tingnan niyo yung ano na yun. No? Tingnan niyo. Ano lang po, no? Observation. Sa mga nag-aaral sa hermeneutics, no? Observation. Doon sa chapter, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, observation natin, may sigaw, ang sinasabi doon. Sigaw. Ang sinasabi sa English ay, with our rousing cry. Talagang yung dumatagundong na mga sigaw ang naririnig. May tinig ng arkanghel
Itong ang arkanghel na ito, a call from one of ruling angels. Yung ruling angels. Ano ito? Anong nito? May trumpeta ng Diyos with God's shofar. Ano kayang role? Anong role nitong ruling angel na itong si Archangel? Anong role niya dito sa pagkabuhay na maguli? Dito sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ruling angel ang itong Archangel na ito. So ibig sabihin siya yung nangunguna sa mga laksa-laksang mga anghel doon sa panahon na yon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Archangel na ito, ruling angel na ito, ang siyang nangunguna para puntahan ang lahat ng dako sa buong sanlibutan. Kung nasa saan ang lahat ng mga matay ay kanilang pupuntahan, sasalubungin at sasabihin, buksan mo o mga libingan, ibigay mo ang mga patay na nasa sa iyo. Ikaw na karagatan mula sa kalaliman ng mga karagatan, iluwa mo ang mga bangkay, ang mga patay na nasa sa iyo. Ito yung marahil na gagawin nitong Archangel na ito upang ang lahat ng mga nangamatay, sila ang susundo, sila ang mag-gather, nasa saan man sila dako naroroon. Ruling angel, pagkabuhay na maguli, maaaring sinasabi niya sa mga karagatan na pinangungunahan ni Archangel, o mga karagatan, kilawanin niyo ang mga namatay nasa inyong mga kalaliman. Lahat ng karagatan yan. Sa buong panig ng mundo. 1/3 ang tubig, no? Tama ba? 1/3. Mas malawak na karagatan, naroroon ang mga namatay at na mga bangkay. Ay iluluha ng mga kalaliman ng dagat saan man sila naroroon, pati yung mga kinaing ng pating, pati yung mga barko na lumubog doon sa mga karagatan katulad ng Titanic na merong mga bangkay na naroroon at marami pang mga bangkay na nasa ilalim ng karagatan. Sasabihin marahil ni Archangel, iluwa mo ang mga bangkay, ang mga patay dyan sa iyong kalaliman o karagatan. Sa mga libingan sa buong mundo, ilabas ninyo ang mga namatay na nasa inyong mga kalaliman ng kadiliman ng lupa. Marahil yun ang purpose eh. Yun ang gawain at trabaho nitong ruling angels na Archangel. Pati na mga namatay sa kalawakan, mga kung saan sila inilibing, mga nangawalan nating mga kamag-anak na hindi natin alam kung nasa saan sila inilibing. Dahil libo man ang mga nakaraan. Mga nawala. Marahil mga isinako, itinapon doon sa saan ba itinapon yung mga nakasako? Taal Lake. Pinakain sa mga hayop, lahat ay mabubuhay. Kaya maliwanag dun sa Revelation chapter 20 verse 13. At iniluwa ng karagatan ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Siguro pagkatapos mabuhay ang mga patay, sa mga libo-libong mga anghel, laksa-laksang mga anghel, sila ang mag-i-escort sa kanila upang dalhin sila sa harapan ng Panginoon na siyang tunay na sumusundo sa kanila. Mabino mo yung angel, aasistihan ka. Alam lamang natin may mga angel, yung mga sanggol pagka nahulog sila, hindi siya nasaktan, sinalo kasi siya ng angel
Pero bawat isa sa atin, kung mamamatay tayo ngayon, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang Archangel, ay siyang magsasabi, "O kayo na nangamatay, magsibangon na kayo, binuhay na kayo muli ng ating Panginoong Jesucristo, naririyan na, sinusundo na kayo, magsiyaw na kayo, magsibangon na kayo." Nakananda ang Kristong tagapagligtas na sumusundo sa inyo. Hindi ba kayo, ano ba ang pakiramdam po ninyo? Gusto niyo na po bang mamatay at susunduin kayo, gigisingin kayo ng mga ni Archangel doon sa libingan kung saan kayo inilibing? Pero mo yung mga magulang natin, yung mga ninuno natin na hindi natin kilala, saan sila nailibing? Doon sa Sasmuan, meron kami mga kamag-anak, mga magulang namin. Yung si Tata nandun sa libingan ng mga bayani, si Inang nandun sa heritage, yung mga lolo't lola namin nandun sa lulubog lilitaw ng mga nicho doon sa Sasmuan. Pagka lumulubog, ay naroon sila. Pero ibabangon sila ng Panginoon. Susunduin sila. Bubuksan ang mga libingan para sunduin ng mga anghel. Hindi ba kayo dapat masaya nun? Ba't ganyan pa rin ang yung mga mukha? Parang ako lamang ang masaya. Para lamang ako yung inspired na sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ako lang yata ang maliligtas at kayo hindi. Pasensya na kayo dahil ganyan ang mga mukha. Hindi kayo excited sa muli niyang pagparito. Ano niyo yan? Susunduin kayo ng hari ng mga hari. Susunduin tayo ng mga hari ng mga hari. Na may kasamang sigawan, hindi lamang palakpak, kundi malalakas na tunog ng trumpeta at ng maraming mga anghel. Siguro hindi natin nabivisualize ngayon yan. Pero pagdating ng takdang panahon sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, doon natin makikita, tama pala ang propesiyang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang layunin ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, alam niyo po ba, hindi lamang susunduin ang mga hinirang. Sana kasama po tayo doon ng mga hinirang ng Diyos. Hindi lamang po susunduin. Upang siya'y maghahari. Yun, no? Isa'y maghahari. Kapag sabi doon sa Matthew chapter 25 verse 31, sabi doon, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Nakita natin yung coronation day ni King Charles, di ba? Ng England, ng Britanya. May mga makikitang kalwalhatian doon. Yung kanyang robe, yung kanyang tindig, yung kanyang mga kung ano pang naroroon doon sa nakapaligid sa kanya, yung mga vegetarians, yung mga sundalo, yung mga bayo niya, yung mga kung ano-ano pang mga sundalo na naroroon at talaga'y kala mo talagang siya. Bilang hari, yun ang mapoproject natin sa kanya, yung kanyang kaningningan bilang hari dito sa lupa. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang trono, uupo siya sa kanyang trono ng kanyang kalwalhatian. Imagine natin yun. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating ay yuhupo siya, iluluklok siya sa trono ng kanyang kalwalhatian. Yung kanyang karangalan, yung kanyang paghahari ay magpakailan-kailan pa man. Yung lahat ng mga nasa kanyang harapan ay magsisiluhod at magsisipagsabi na siya ang Panginoon. Kaya sabi dito sa Matthew 25:31, uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian, hari.
Hari siya. Hari. Kung siya ay hari, ni hindi ka makatititig sa kanyang harapan at sa kanyang mga mata. Kasi hari siya eh. Pinapanood ko nga, pinabalikan ko ulit, pinanood ko ulit yung Magnificent si Sultan. Yung kanyang mga subject, no? Lagi sila nakaganon, nakayuko sila. Lalo na pagka umupo siya sa kanyang trono at magsasalita siya, magdideclare siya ng kung anong gusto niyang ipatupad. Natatakot ang lahat. Natatakot ang lahat. Hindi makapagsalita, hindi matingnan ang mukha, ang mata ng sultan. Dahil natatakot sila. Mga subject sila, mga alipin sila. Isang pagkakamali ng pagsasalita ay pugot ulo. Hindi mo matingnan ang kanyang asawa, yung kanyang mga concubine, hindi mo matingnan. Hindi mo maliligawan na ikaw ay isang payak na mamamayan, yung kanyang mga sultana. Hindi mo maano. Kaya may mga ligawan pagkatapos ang takot ng mga nanliligaw, nakahanda sila kay sultan para sila ay pugutan ng ulo. Ang ating Panginoong Jesucristo sa pag-upo niya sa kanyang malwalhating trono, maaari tayo ay wala tayong magagawa, doon sa mga hinirang ay walang magagawa kundi lumuhod, magpuri, magsabi ng karangalan, kalwalhatian sa ating Panginoong Jesucristo na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito yung prophecy tungkol sa inaasahan ng mga Hudyo na babalik at darating ang Mesaya bilang isang mandirigma, bilang isang hari na magtatanggol sa kanyang bayan. Totoo naman na mangyayaring ito. Lahat ng mga kaaway, lahat ng mga bansang sumasakop sa kanyang bayan ay kanya itong lilipulin, kanya itong wawasakin silang lahat at sa ilalim ng kanyang mga paa ay sila'y magsisilod. Yun ang tinitingnan ng mga Jewish. Tama yung sinasabi nila na yung kanilang Mesaya, na Mesayang isang tagapagligtas physical, magpapalaya sa kanila. Kaya doon sa 10 mga bansa na mga Arab country na nagsasama-sama upang sila'y lipulin, wasakin, darating ang Mesaya bilang hari na siya ang magtatanggol sa kanila, na siya ang makikipag-away sa kanila at luluhod ang lahat ng ito sa kanyang harapan sa ilalim ng kanyang mga paa. Lilipulin niya ang kanyang mga kaaway bilang isang hari. Bilang isang hari. Bilang isang hari, uupong bilang hukom ng lahat ng bansa. Bilhin po yan. Uupo siya bilang isang hukom ng lahat ng bansa. Yun ang sinasabi doon sa Mateo chapter 25, 32, 34 na sinasabi doon sa kanya, sa harapan niya, paghihiwalayan yung mga goat at saka yung mga paglalarawan doon ng mga tupa. Pagkatapos sasabihin, iyahatol sa kanila ang kanilang mga hatol, mabuti man o masama. Meron pa po akong pangalawa, yung manner ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa 24, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Doon sa Exodo, dito siya inilalarawan yung kalwalhatian
pagdating ng Panginoong Hesus. Doon sa Exodus chapter 19, 9 to 22. Nung ang mga Israelita ay humarap doon sa bundok ng Sinai, nagpakita, bumaba ang Diyos doon sa bundok, na nagkaroon ng pagkatakot ang mga Israelita. Natakot sila dahil sa kalwalhatian ng Diyos sa kanila. Babasahin, hindi na po nating masyadong ito. Alam ko na medyo nagpapakahaba ako. Ano yung maging attitude natin bilang mga mananampalataya sa kanyang pagdating? Believer's attitude for His coming. Lahat ng mga Kristiyano, saan man panig ng mundo, parang Kristiyano, alam nila muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nila, marami sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay muli siyang paririto. Ang tanong, nakahanda ba sila sa pagdating ng Panginoong Jesucristo? Nakahanda ba tayo? Nakahanda ba yung mga mananampalataya sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo, mga kapatid, tandaan natin, one-time event itong mangyayaring ito sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Nakahanda ba tayo? Nakahanda ba ang mga mananampalataya sa pagkakaalam nila si Jesus ay muling paririto? Alam natin yan. Alam ng lahat. Tayo sa maliit ating grupong ito, marami mga pagkakataon na binahagi na sa atin ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat tindig at pangangaral dito sa pulpitong ito. Pero nakahanda ba tayo? Ang sabi ng banal na kasulatan, doon sa unang Korinto, chapter 1, verse 7, kaya't kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin to? Bakit merong ganitong sinasabing kaya't hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob habang kayo'y nagsisipaghintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ay ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, gamitin ninyo ang inyong mga kaloob na nasa sa inyo. So, ibig sabihin ng mga mananampalataya na nakahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay ginagamit nila ang kanilang mga kaloob. Nagiging abala sila sa kanilang mga gawain. Kung ikaw ay tagapangaral, mangaral ka. Kung ikaw ay tagapangasiwa, mangasiwa ka. Lahat magiging busy tayo dapat sa muli habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sabi ni Apostol Pablo, kaya't kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Gamitin ninyo ang inyong mga kaloob. Nananawagan tayo, yung mga ministry natin ay ating palakasin, ay ating gamitin, niyayakag ang bawat isa sa atin sa maliliit nating mga kakayanan. Kasi ang nais natin, habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, abalang-abala tayong gumaganap ng ating mga ministeryo, abalang-abala tayong gumaganap ng mga tungkulin natin para mapalakas, mapasigla, mapatatag ang pananampalataya ng bawat mga mananampalataya. Kasi kung hindi ito mangyayari, masusumpungan ang mga mananampalataya na hindi nakahanda. Mamuhay na may kabanalan. Dapat tayong mamuhay ng may katwiran, matuwid at banal. Sa kasalukuyang panahon, abang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tito chapter 2, 12 and 13. Mamuhay sa kabanalan. Dito sa kasalukuyang panahon nito na habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, ay mamumuhay naman tayo na may kabanalan, na may katwiran,
na matuwid sa harapan ng Panginoon sa anumang ginagawa natin sa buhay na ito. Kasi naghihintay tayo na darating si Kristo Ito ay isang salalayan at katwiran na kaya tayo gumagawa at namumuhay sa kabanalan kasi meron tayong inihintay na paparating Kaya natin ginagawa ang ating mga kaloob kasi meron tayong inihintay na paparating. Kaya tayo gumagawa ng lahat ng ito. Pero kung minsan, kung ating titingnan ang ating mga pamumuhay, ang ating mga gawi, ang ating mga ginagawa, para baga wala tayong hinihintay na darating. Parang ganon. Pangatlo, sabi doon, maging kaaliwan natin ng mga aral ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Maging kaaliwan. So, ibig sabihin, dapat pagka ang pinag-uusapan sa ating mga umpukan, pagka ang pinag-uusapan natin sa ating mga personal na pakikipag-usap sa ating kapwa, sa ating kapwa mananampalataya, ay magbibigay sa atin ng kaaliwan ang tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Anong binabanggit nito ni Pablo dito sa 1 Thessalonians? Ito yung tungkol sa pagkabuhay ng mga patay. Yung sa chapter 5, chapter 4, at saka yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang binabanggit niya. Ito yung dapat maging kaaliwan ninyo sa isa't isa. Mga salitang ito ang dapat maging kaaliwan ninyo. Yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, meron akong tinawag sa cellphone na Kapampangan. Kwentuhan kami. Kung minsan kasi bago mo mabanggit yung purpose mo dun sa pagkatawag mo sa kanila, ang dami-dami mo ng kwento hanggang sa makalimutan mo na yung purpose mo kung bakit ka tumawag. May napag-usapan kami. Hindi naman to chismis. Totoo naman siya nung aking katawagan dun sa cellphone. Isang araw lang to. Ang aming pinag-uusapan, alam nyo, ito pa lang si Dalton nakabili na ng bahay. Wow! Sabi ko, kaya palang sipag-sipag ni Kuya Dalton. Ang liliit pa ng mga anak niya. Nakabili na siya ng bahay. Kaya pala, yung kanyang pagtatrabaho, before and after work, dahil meron na siyang bahay. Tapos, sila Lorraine, nakabili na rin ng bahay. Tama-tama naman yung nanay niya. Dumating yung kanyang nanay. Napakita yung ganda ng bahay nila. Sila Cheryl. Nakabili na rin sila ng bahay. Sabi ko nga sa kanila, hindi pa. Sinusulat pa yung plano. Doon yata sila sa Mayor Olston. Napakalayo naman nila sa atin. Sabi ko, kaya pala itong si Ruth, napakasipag. Napapalayo pa si Rod, pupunta siya kung saan si Rod. Kasi ngayon, habang nagkukwentuhan kaming ganon, itong kausap kong ito, nagtanong siya sa akin. Kapampangan na po pag-uusapan natin para hindi maintindihan ng mga Tagalog. Sabi niya, iko po, kapilang ko po sa Limbale. Ay, sabi ko, mangutang ka pa naman. Ako kaya? Mangutang ka pa naman. Sabi ko kaya? Kung siguro asali kening keta na ako siguro banwa manok na ang kanini. Ay, kapilin niyo po burisa ng munta. Sabi niya, tatagalugin ko, Ate Nitz, Ate Nitz, tagalugin ko. Ganito yung usapan namin itong kaututan dila kong ito sa cellphone. Sabi niya, yung lahat ng mga nakabili ng bahay, ang tanong doon, kami, kung kailan kami bibili ng bahay. Ikaw, sabi sa akin ng kausap ko, kailan ka naman bibili ng bahay?
Masaya naman ako na sabi ko, hindi na siguro ako makakabili kasi doon na sa langit ko, doon na lang sa langit ako maninirahan. Ang tanong ba naman kailan niyo po ba gustong pumunta doon sa inyong bahay? So, mangutang ka pa ako. Tatanong ka pa naman. Ang sagot ko sa kanya, gusto mo, sabay na tayo, sabi ko sa kanya. Para magkatabi tayo ng tirahan. Kasi sabi niya, marami kasing tirahan doon Sabi niya, oo nga. Sabi ko, mas maganda nang pumunta ron, mas maaga. Kung meron pang kailangan pinturahan, pipinturahan natin. Ay si Dalton, kailangan mas maaga siyang pumunta doon. Marami pa siyang itatouch doon doon sa bahay niya, doon sa langit. Marami pa siyang itatayos doon. Kailangan niya itong gawin. Yung mas maganda, sabi ko, magkakatabi tayo ng mga bahay doon, sabi ko. Magkakatabi tayo doon. Sabi naman itong kausap ko, alphabetical po ang pagtawag doon sa pupunta doon sa langit. Sabi ko, ang mauuna po dyan, si Alan. Si Alan, letter A. Tuwan-tuwa naman si Lorraine kasi masusulo niya yung bahay dito. Yan na, di ba? Ganda, no? Alam nyo, ang gandang pag-usapan niyan tungkol sa langit. Na merong kantahanan doon na hinihanda ng ating Panginoong Jesucristo. Na ito'y dapat nagiging kaaliwan natin sa mga usapin natin. Kung kinakailangan sa lalo't madaling panahon, ay okupahin natin ang mga bahay natin at tahanan natin sa langit ay dapat mangyari as soon as possible. Kasi dito sa buhay na ito'y napakahirap. Naghahanap na naman po ako ng trabaho. Ididestino ka dun sa malamig na lugar. Aakyat ka dun sa scaffolding na mataas. Manginginig ka na naman dahil as soon as possible. Ganda, no? Alam niyo, hindi lamang ito yung magiging kwentuhan natin na maging kaaliwan natin. Ang isa pang dapat nating gawin sa paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo bilang mga nakahanda, ipanalangin natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you. Ayun. Sino kaya? Nag-thank you for calling. No mo. Sabi niya siguro, wag muna ngayon. No. Thank you for calling. No. Sinusundo na siya. Ang sagot ba naman niya, thank you for calling. Gusto ko pa rito. Ipanalangin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, ang pinakahuling dalawang talata sa banal na kasulatan ay isang maikling panalangin. Isang maikling panalangin. Yung panalangin na pumarito ka, Panginoong Jesus, na mababasa natin sa Revelation chapter 22, verse 20. Yung salitang, pumarito ka, Panginoong Jesus, Bo Yeshua, come Lord Jesus, Maranatha. Yun ang maikling panalangin sa banal na kasulatan na dapat isinasambitla ng bawat isa sa atin bilang kasiyahan natin ng Kristo, ang ating hari, ay darating na. Ipag-pray natin siya na dumating na siya. Kasi hirap na tayo sa buhay na ito. Nagkakasakit tayo, nabibigo tayo, nalulungkot tayo, nakararanas tayo ng karamdaman, ng kabiguan sa buhay na ito. Marapat lamang nating sabihin, come Lord Jesus, Bo Yeshua, Maranatha, pumarito ka, Panginoon.
Jesucristo, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay minsan lamang mangyayari ito, mga kapatid. Minsan lamang. Buti pa si Jethro, umuwi ng Pilipinas, muli siyang babalik kay Janet, kay Porang, sa amin. Pagka dumating, pagka sinundo mo sa airport, parang si Ate Nitz, uuwi siya sa ilang buwan. Pero maaari siyang bumalik dito sa Si Aldrin, uuwi rin siya. Pero hintayin natin siya sa muling babalik. Mulit-muli silang bumabalik, pero ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay minsan lamang mangyayari at hindi na kailanman mauulit. Mga tatay, paano natin inihahanda ang ating pamilya sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Paano natin pinaghahandaan sa ating mga anak? Biro mo, aakyat sa langit yung mga hinirang makikita mong ganon at ikaw ay maiiwan dito sa lupang ito. Gaano kalalim na pag-iinagpis ang mararanasan natin. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo minsan lamang at hindi na ito muling babalik at mangyayari. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong umaga, sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Naaaliw kami, o dakilang Diyos, nagagalak ang aming pong puso. Dahil merong paparating na dakila na araw ay ang pagdating ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesucristo, taglaya ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang karangalan, ang kanyang pagiging hari ng mga hari. Susunduin ang lahat ng mga hinirang sa iba't ibang panig ng mundo. O dakilang Diyos, kasama kami. Kasama kami. Nawa ang kaaliwang ito'y manatili sa aming pong puso. Namumuhay kami sa iyong kalooban. Namumuhay kami sa paglilingkod. Namumuhay kami sa kabanalan. At idinadalangin ng Kristong Hari ay muling pumarito na. Come, Lord Jesus, come. Maranatha. Amen.